teknolohiyang makikita natin sa libraries, siguradong marami nang mahihikayat na magpunta sa library. Mas maganda nga po na nagagamit natin ito dahil para din po ito sa atin. Siguradong mas marami pang makabagong teknolohiya ang makikita natin upang mapadali ang ating pag-aaral. Kaya naman, mas magsikap pa kayo sa inyong pag-aaral, ha? O sige, Bible story naman tayo. Sige po, Kuya Eric! Kahapon ay natunghayan natin ang tungkol sa pakikipag-usap ng Panginoon kay Moises at sa pagpapadala ng maraming mga balang sa lupain ng Ehipto. At pinasok po ni Aaron at Moises si Faraon at sinabi po nila sa kanya ang tungkol po sa mga salot ng mga balang na darating po sa Ehipto. At nagsilita po kay Faraon ang kanyang mga lingkod na payaunin na ang mga anak ni Israel para makapaglingkod po sila sa Panginoon sa ilang. Dahil nga giba na ang Ehipto. Ang tanong, payagan na kaya ni Paraon ng Israel? Mas mabuti pa, basahin na lang natin ang sumunod na nangyari. Buklatin natin sa aklat ng Exodo, sa Gis 12 hanggang 20. Iunat mo ang iyong kamay sa lupain ng Ehipto upang magdala ng mga palang at bumaba sa lupain ng Ehipto at kumain ng lahat na halaman sa lupain, yaong lahat na iniwan ng granizo. At iniunat ni Moises ang kanyang tungkod sa lupain ng Ehipto, at ang Panginooy nagpahihip ng hanging silanganan sa lupain ng buong araw na yaon, at ng buong gabi, at ng maumaga. Ang hanging silanganan ay nagdala ng mga balang, at ang mga balang ay bumaba sa buong lupain ng Ehipto, at nagsipagpahinga sa lahat ng hangganan ng Ehipto. Totoong napakakapal. Bago noon ay hindi nagkaroon ng gayong palang at hindi na magkakaroon pa. Pagkatapos noon ng gayon, sapagkat tinakpan ng mga yaon ang balat ng buong lupa. Naanupat ang lupain ay nagdilim at kinain ang lahat na halaman sa lupain at ang lahat na bunga ng mga kahoy na iniwan ng granizo, at walang natirang anumang sariwang bagay, maging sa punong kahoy o sa halaman sa parang, sa buong lupain ng Ehipto. Nang magkagayoy, tinawag na madali ni Faraon si Moises at si Aaron, at kanyang sinabi, Ako'y nagkasala laban sa Panginoon ninyong Diyos at laban sa inyo. Ngayon nga'y ipatawad mo. Isinasamo ko sa iyo ang aking kasalanan, na ngayon na lamang at idalangin ninyo sa Panginoon ninyong Diyos na Kanya lamang ilayo sa akin ang kamatayang ito. at nilisan niya si Faraon at nanalangin sa Panginoon. At pinapagbalik ng Panginoon ang isang napakalakas na hanging kalunuran na siyang nagpaitaas sa mga balang at tumangay ng mga yaon sa dagat na mapula. Walang natira kahit isang balang sa buong hangganan ng Ehipto. Datapat, pinapagmatigas ng Panginoon ang puso ni Faraon at hindi niya pinayaon ang mga anak ni Israel. Ganun pa rin po si Paraon, matigas pa rin po yung puso niya. Paulit-ulit lang siya eh, pero hindi naman tinutupad yung sinasabi niya. Kaya kahit nagpadala na naman ng salot ang Panginoon, di pa rin siya nakinig. Natiling matigas po yung puso niya. Kuya Eric, may kasunod pa po ba yung mga salot na pinadala po ng Panginoon para mapalabas po ang Israel? At ano naman po yung makapagpapabagbag po sa loob niya para mapalabas po ang mga Israelita? Yan naman ang matutunghayan natin next week kung loloobin ng Panginoon. Kaya't huwag kayong liliban sa panonood ng Bible story. Sa paglipas ng panahon, mas umuunlad at lumalawak ang kaalaman ng mga tao para makagawa ng teknolohiyang magiging kapaki-pakinabang. Mas mapapadali ang ating mga paggawa at pag-aaral. Pero sa kabila ng mga maaari nating matutuhan dito sa sanglibutan, dapat nating tandaan na mayroong mas lalong mahalagang matutuhan natin sa ating buhay.
Yun ay ang mga salita ng Diyos sa banal na kasulatan. Ito ay kalooban ng Diyos. Basahin natin ang nakasulat sa aklat ng Roma sa 12 at 2. At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Sana ay marami kayong natutuhan sa pag-aaral natin sa linggong ito. Huwag kayong liliban sa susunod na linggo, ha? Tagulan ay dumarating, ito'y paghandaan natin. Katawan ay palakasin sa mga wastong pagkain. Kalambutan natin ay papawiin pagkatapos ng ulan. Araw ay sisikatin sa pagbuhos ng ulan. Ating ngang nalalaman sa Diyos nagmumula ang kabutihan. Pananim at kagubatan nadidiligan sa lupa'y nararamdaman kanya. Pagmamahal magpakailanman. Halina't sumukob na, magkasama tayo sa tuwina. Sa hirap at sa saya, tagulan may di bali na. Sa problema ay huwag na padadala. Sa pagtila ng ulan, panibagong pag-asa. Sa pagbuhos ng ulan, ating ngang nalalaman sa Diyos nagmumula ang kabutihan. Pananim at kagubatan nadidiligan
Hanggang dito mga bata, next week, God willing, ay muli tayong magkita-kita. Dito lang sa nag-iisang Bible School on Air, ang KNC Show! The KNC Show will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag. The KNC Show will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. At ang kahalagahan pa din ng pagbabasa ng libro sa library. Lolo, sa pasa. Yung nakita ko may printers. Anong printers? Marami na palang bagong teknolohiya ngayon. Ano? Kaya kasi magulo. Naku, hindi ko na inabutan yung mga yan, ha.